Mayong gabi sa tanan, magasugod na usab kita sa atong online Bible study. Ang matag Huwebes kini siya alas 7 ngadto sa alas 8 sa gabi. Sa pagsugod magabasa ako diri sa Hebrehanon 4:12 ug 13 nga nagaingon. Kay ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok ng gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga doy sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan o sa mga kauyukan o mutugkad sa mga huna-huna o katuyuan sa kasing-kasing. O sa pananaw sa Diyos, walay binuhat nga natago, pinunuwa ang tanang butang binuksan o gayag sa mga mata niya, kang kinsa magahatag raw niya kitag husay. Mag-aampo kita. Amahan mo nga Diyos, niningatak na sa kagabhion, kami magadool di sa imong balaan nga presensya. Paubos kami di sa imong kabubuton, ubisan man sa among mga kalapasan. Salamat Father God nga ikaw nagalimpyo ka namo, nagahimo ka namo angayan usab nga makig fellowship nga nagkanimo. Tuloy kami sa imong pulong pinagi sa teaching ministry of God the Holy Spirit, kapag imong alagad sa iyang mga paagi ug kining tanan akong ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat. In Christ's name, Amen. Okay, maayong gabi sa tanan. O sorry niya itong milabayng Huwebes nga wala kita nagka-Bible study tungod kay wala kita internet, no? Nagkabot ang internet, ulahin na kaayo, no? O by now, atong natun-an sa atong milabay pagyud nga Huwebes ang mental attitude dynamics o karon atong pagatunan ang human spirit nga adunay relasyon kini siya sa mental attitude dynamics. Okay, so diri kita karon sa human spirit. Ang human spirit mao kining the immaterial part of man. The immaterial part of man that defines him as a spiritually alive being and enables him to understand and relate to God. So mo kining immaterial, no, kining dili makita nato, dili makita sa tao, gitawag kini siya immaterial part of man. Now just remember nga sa dihang magtotoo na ta, gitawag kita og trichotomos, na kitay body, na kitay soul, ug na kitay human spirit. Ug mo kining ang soul ug ang human spirit mo kini siyang gitawag nato immaterial part. Mga dili makita. Dili magunitan, no? Dili mahikapan, dili matandog, no? So the spiritual component that Adam and the woman lost at the fall. Nawala kini siya sa dihang si Adan ug si Eva nakasala. Kay sa pagsugod manggod, si Adan ug si Eva sa dihang gibuhat sila sa Dios, na sila'y human spirit. They were created body, soul, and human spirit. So 3 parts sila. Apan sa dihang nakasala na sila, mao nang nawala ang human spirit ug nagkompose na lang sila og duha nga maong gitawag nato dichotomos, which is body and soul. So the human spirit is separate from the immaterial soul. So ning bulag ang iyahang human spirit sa iyahang immaterial soul the moment nga sila nakasala. So when they sin and become spiritually dead, the human spirit is separate from the immaterial soul. So the moment a person believes in Jesus Christ, God, the Holy Spirit, creates in that person a human spirit to which God, the Father, imputes eternal life. So, adunay nagapanghitabo, no, sa dihang ang usa ka tawo na usab mituon na usab kang Kristo Jesus, ang Dios nga espiritu nag-create na pod niya nga tao o gitawag na to human spirit.
to which God the Father imputes eternal life. Makita na ito na sa 1 John 5:11 to 12. O atong nakita din ha, nga gikan sa pagkasala ni Adan ug ng iba, nahimo silang dichotomos, ug ang tanang mga nahimugso sa kalibutan, dichotomos, spiritually dead. Ug tungod niya na dili makasabot sa mga espirituhanong butang ug dili makagusto sa mga espirituhanong butang, kana tungod lagi kay wala man sila human spirit. Espirituhanon patay man sila, spiritually dead. Wala sila human spirit. O tungod niya na dili gyud sila makasabot sa mga espirituhanong butang. Apan sadyang magkadungog sila sa mayong balita, pagkadungog nila sa mayong balita mahitungod sa kamatayon ni Jesus Christ sa cross, nga maibugtong bayad sa ilang mga sala, ug nga sadyang mituo sila kang Kristo Jesus nga ilang Ginoo ug manluluwas, ang Balaang Espiritu nag-create na pud ngadto kanila og human spirit. Ug mao kanang mahimo na pud sila nga espirituhanon sa takna nga mituo sila kang Kristo Jesus. So doon na sila human spirit, mahimo na pud sila nga trichotomos. Trichotomos, bot ipasabot, 3 parts. Na sila body, na sila soul, and then na sila human spirit. So mo ka nang nagapanghitabo. Now this regeneration is the second birth that Jesus explained to Nicodemus when he said that which is born of the Holy Spirit is spirit. That means ang natao sa Balaang Espiritu munang nasa espiritu o na human spirit sa John 3:6b. That means na regenerate man siya, equipped with a human spirit, can comprehend the spiritual truths from God. So dinhi na pod magsugod ang iyang pagkahibalo sa pulong sa Dios. Well, may gabi ide kay Sheila Hardy no, o kay Jim Hardy, kay Lilia Rendon Limuran, o bisa man kay Dennis Andoy Amora, murag na ani siya karon sa Dubai man yata no, o sa Saudi Arabia no. So may gabi og sa tanang mga kaigsuonan sa Grace Christian Church at Tibungko. Og mao kining palayan kita, ang regenerate man equipped with a human spirit and then can comprehend the spiritual truths from God. So muna ni makasabot na siya sa mga espirituhanong butang, kaya nga naman na naman sa human spirit. Apan kung aduna siya sala, mahinder na po, dili na po siya makasabot. Mao ka nang kinahanglan nga mogamit na usab siya sa rebound technique or 1 John 1:9 para nga malimpyo siya sa tubangan sa Dios ug diha makasabot na usab siya sa mga espirituhanong butang. Kung mao ka nang giskutan din sa 1 Corinthians 2:13, pneumatikos no. And use that information for growth in God's plan. O muna nang paggagamiton sa Dios ng mga information alang kaniya nga magatubo siya diha sa plano sa Dios. The natural man may gabide kang Emily no, Andoy o bisa mong kay Jerwel Andoy. So the natural man, that means unbeliever, lacking a human spirit. Wala sila human spirit, dichotomos lang sila. So kay dichotomos man sila, body and soul ang naka nila, wala sila human spirit. O busa ang dili magtotoo, dili pa sila makasabot sa mga espirituhanong butang tungod kay wala man sila human spirit. Ang Holy Spirit walay communication sa usa ka tawo nga walay human spirit. Busa ang usa ka tawo kinahanglan nga ma-regenerate gyud siya o matawo siya pag-usap. Kinahanglan magatuo siya kang Kristo Jesus ngayang Ginoo ug manluluwas, ug sa pagtuo niya kang Kristo Jesus niya ng panahon na ang Balaang Espiritu mag-create na po og human spirit niya ng tawhana, ug mo na nang gitawag na to mahimo siyang born again or regenerate. Ug niya ng panahon na
atong makita mahimo na pud siya nga trichotomos or three parts. Nana siya ay body, nana siya ay soul, ug nana usab siya ay human spirit. So mahimo na usab siya nga three parts. So mo nang natural man, mga unbeliever ang iyang gisgutan din ha. Ang mga unbeliever mubalik sila mahimo silang trichotomos sa takna nga motuo na usab sila kang Kristo Jesus ingon nga ilang Ginoo ug manluluwas. O sa dili pa sila magtutuo, dili gid sila makasabot sa bisan man sa maayong balita. Dili sila makasabot niya na. Even the simple truth of the gospel would elude the unbeliever, where if not for the Holy Spirit, whose ministry of common grace makes the message understandable. So, 1 Corinthians 1:18. Ang usa ka dili magtutuo, dili gid siya makasabot sa mga espirituhanong butang. Ug mao kanang gisgutan sa 1 Corinthians 2:14. Kay dichotomos man lang lagi. Dichotomos, two parts lang, aduna lang may body and soul. Ug wala human spirit. Ug ang contact sa Holy Spirit is mamugod ang human spirit. Ug busa dili nila masabtan ang pulong sa Dios tungod kay wala pa man sila connection, wala pa may human spirit sa ilahang kinabuhi alang sa mga dili magtotoo. Apan sa takna nga ang balaang espiritu, halimbawa nagkapaminaw sila sa maayong balita, and then ang balaang espiritu nagkapasabot ngadto kanila through common grace, trabaho sa balaang espiritu ang pagpasabot ngadto kanila, dili man gyud sila makasabot sa mga espirituhanong butang kay natural man sila, unbeliever man sila, spiritually dead, ug busa di sila kasabot sa mga espirituhanong butang. Ug atong nakita din ang balaang espiritu nag-take action, nag-act as human spirit aron nga masabtan nila ang pulong sa Dios. Ug sa dihang masabtan na nila ang pulong sa Dios through common grace, through the work of the Holy Spirit, sa dihang motuo sila, maluwas sila, mahimo silang mataw pag-usab, ma-regenerate sila. Ug sa pagka-regenerate nila, ang word nga regeneration, nagpasabot nga ang balaang espiritu mag-create na usab og human spirit sa ilang kinabuhi. Ug nga ng panahon na mahimo na usab silang trichotomos. Three parts na usab sila, body and soul, body, soul, and human spirit. Ug mo nang gitawag na to regeneration, na tao pag-usab, na born again. Kaya ang balaang espiritu na nausab sa ilang kinabuhi. Now, at physical death, the believer's immaterial human spirit is separated from the material body and entered along with the soul into the presence of the Lord. So, sa dihang ang usa ka magtotoo mamatay na, maghisgod sa tag magtotoo, no? Sa dihang ang usa ka magtotoo mamatay na, the believer's immaterial human spirit, katong iyang immaterial part, puros na siya immaterial ang human spirit ug ang gitawag na tog soul. So ang iyang immaterial human spirit is separated from the material body. So ang iyang human spirit mo separate na sa iyang material body and entered along with the soul into the presence of the Lord. Ug muna nga ang iyang human spirit mo separate na nga to sa iyang lawas. Kay ang lawas kinahanglan man gyud nga ibilin sa yuta. Ug pag separate sa human spirit, mo join siya, mo ipon siya sa iyang soul, ug mo kanang mopauli na sila ngadto sa Dios. Mo nang soul and human spirit mao kadtong mopauli ngadto sa Dios. Ang iyang body mabilin sa yuta. Sa iyang kamatayon, ang lawas lamang ang mahibilin. Apan ang iyang soul ug ang iyang human spirit mopauli ngadto sa Dios. So mo kanang gihisgutan sa at physical death. The believer's immaterial human spirit is separated from the material body and entered along with the soul into the presence of the Lord. Mo kanang gihisgutan sa 2 Corinthians 5:8, absent in this body means present with the Lord. O bisa man sa Luke 23:46, no? Now,
kung atong pagatanahon ang spiritual phenomena, no, kay related kining spiritual phenomena, mo ni sa kita kadyot sa spiritual phenomena ug unsay bot ipasabot ni spiritual phenomena, no. Dari sa spiritual phenomena, translation of the Greek pneumatikos, gitawag siya sa Grego og pneumatikos. Kini makita sa 1 Corinthians 2:13. Siguro atong hatagag pagtagad ang pagbasa niya, no? Sa 1 Corinthians kapitulo 2 versikulo 13. Okay? Nagaingon din og kini among panagsultihan dili pinagi sa mga pulong nga gitudlo sa tawhanong kaalam, kundi gitudlo sa espiritu. Nga kita mga hubad sa mga kamatuoran nga espirituhanon ngadto sa mga tawo nga espirituhanon. So ang gisgutan din yes, tinuod gyud, no? Kita primero hubad ta sa mga butang nga espirituhanon. Buti pasabot nga wala tay alam, naked ta, no? Wala tay nakatunan. Apan sa dihang nituo na ta kang Kristo Jesus nga atong Ginoo ug manluluwas, nahimo na kitang espirituhanon, no? Nahimo na tang tawo nga adunay human spirit. Apan sa bersikulo 14 mo niyang giingon ang tawo nga kalibutanon dili magadawat sa mga igatudlo sa espiritu sa Dios. Kay alang kanila kini mga binuang ug siya dili arang makasabot niini tungod kay kiniugot kinahanglan mang pagatugkaron sa espirituhanong mga paagi. So mao kanang atong number 1 nga ginasaysay gyud din nga ang usa ka tawo nga spiritually patay dili gyud siya makasabot sa mga espirituhanong butang. O kano sa gani nagsugod tong gitawag na to pagka-espirituhanong patay sa usa ka tawo. Nagsugod ang pagka-espirituhanong patay sa usa ka tawo sa dihang si Adan ug si Eva nakasala. Pagkasala gid nila, ang ilahang human spirit nawala gikan kanila. Motong nahimo silang dichotomous, na sila'y body, na sila'y soul. Apan ang ilahang human spirit nawala. Ug mo ka na nga kita na tao usab kitang tanan tungod kay napanunod na to ang sala nga nabuhat ni Adan ug ni Eva, ug busa kita nahimo usab nga espirituhanong patay. Og mo ka nang gisgutan sa Roma 5:12 ug sa 2 Corinthians 5:21. Pinagi sa usa ka tawo ang sala mikuyanap sa tanang katawhan sa kalibutan. O kusab sa Roma 3:23 sanglit na kasala man ang tanan, busa na hilayo sa Dios. We are separated from God. We are spiritually dead. Patay tayo espirituhanon. Apan salamat na lang nga pinagi sa common grace ang balangin espiritu sa dihang nagkapaminaw kita sa pulong sa Dios, di mo kita makasabot sa espirituhanong butang. Apan pinagi sa ministry of God the Holy Spirit through common grace, kita ginapasabot nag-act ang Holy Spirit as human spirit. Siya ang nagtrabaho nga makasabot ta sa mga espirituhanong butang. Bisag wala gid unta kitay capacity nga makasabot sa mga espirituhanong butang, apan kana trabaho sa balangin espiritu gitawag nato common grace. Og sa gihapon nakasabot kita through the ministry of the Holy Spirit, og sa dihang mituo kita kang Kristo Jesus nga atong Ginoo ug manluluwas, mituo kita nga iyang kamatayon sa cross mo'y bugtong pagi alang sa atong kaluwasan. Niya nang panahon na gi-create na usab sa Dios ang gitawag nato human spirit. So the creation of the human spirit mo kanang gitawag nato regeneration. Na regenerate kita, na reborn, na born again kita. Tungod kay ang balangin espiritu nahimong buhi na usab sa atong kinabuhi. So sa spiritual phenomenon or spiritual phenomena, gitranslate kini siya dinhi sa Griego nga pinulungan nga pneumatikos. O kung magbasa man ikaw sa 1 Corinto kapitulo 2 bersikulo 13 kay sumbay kini sa 14, no? To indicate all the doctrinal truths of God,
The wisdom revealed in God's word, distinguished from human wisdom and comprehensible only by the believer in Jesus Christ. Ang pulong sa Diyos masabtan lamang sa mga magtotoo. O di ginila masabtan sa mga alang sa mga dili magtotoo, dili sila makasabot ni ini. O gani wa man sila gana ni ini, wa man sila handom ni ini, dili man sila positive gani nga magapaminaw sa pulong sa Diyos. So at salvation, the believer receives a human spirit. So sa dihang mituo na sila kang Kristo Jesus, yes, nakadawat na usab sila og human spirit, pneuma, the invisible equipment necessary for comprehending spiritual phenomena. So muna, nakadawat na usab sila og ang gitawag na to human spirit o pneumatikos. As a pastor teacher communicates doctrinal information, the Holy Spirit teaches that doctrine to the human spirit. So yun na mahitabo. Ang usa ka pastor teacher nga mag-communicate sa mga doctrinal information magatudlo sa pulong sa Dios, ang balang espiritu magatudlo og mga doktrina ngadto na sa atong tawhanong espiritu. So yun na ang proseso niya. Nay Holy Spirit magatudlo siya sa atong human spirit. Kaya na naman tayo human spirit. Sa takna ang kita mito kang Kristo Jesus. Og busa makasabot na usab kita sa mga espiritu ng butang. Og kung limpyo kita sa tubangan sa Dios, aduna na kita'y kagana sa pagtuon sa pulong sa Dios. Sa pulong sa Dios. So, that doctrine atong makita itudlo sa balang espiritu nga sa atong tawhanong espiritu, where it is understood an spiritual phenomena mo ni sa John 14:26. Pagkatudloan kita sa balang espiritu sa tanang mga butang. Now, to the natural man, maghisud ganitag natural man sa verse 14 sa 1 Corinthians 2, to the natural man, unregenerate o unbeliever, God's truth remains foolishness. Magpabilin gid ni alang sa mga dili magtotoo nga binuang lamang. Di na sila maminaw, no? Because without human spirit, the information cannot be spiritually appraised or discerned. Kung spiritually patay ang usa ka tawo, di gyud siya makasabot sa mga espirituhanong butang, sumala sa 1 Corinthians 2:14. And then sa John 3:6, when the believer is presented with the gospel message, no? When the unbeliever is presented with the gospel message, the Holy Spirit must act as the missing human spirit in order to make that spiritual information clear. So muna, ang Holy Spirit mag-act siya as human spirit para nga makasabot na usab ang gitawag na to dili magtuto sa spiritual information ug nianang panahon na motuo na usab siya sa maminaw na siya sa pulong sa Dios. So mo kanang atong ginatun-an, no, ang atong milabay pagyud nga huybis dili tong karong atong huybis ang milabay, wala man kita naka Bible study tungod kay wa man kita internet. Apan ang atong gitun-an niya to is ang gitawag na to doctrine of mental attitude dynamics. Ug busa atong gisunod kining doctrine of the Holy Spirit tungod kay aduna man kini sa kalambigitan sa gitawag na to mental attitude dynamics. And then anhin na kita sa gitawag na to doctrine of conscience, no? Kaya importante nga ma-relate na to ni gikan sa doctrine sa mental attitude dynamics, doctrine of the Holy Spirit, doctrine of human spirit, and then doctrine of human conscience. At least atong ma-series kini siya, no? So diri kita karon sa conscience, ato na usab nga pagatunan ang conscience, no? Diri sa doctrine of conscience, doctrine of the conscience is located in the heart or right lobe of the mentality of the soul. So kining konsensya didto kini siya nagapuyo sa atong kardiya, heart, no? Pero kining heart mo kini siya gitawag na tog the right lobe of the mentality of the soul. Sa tuong bahin
dito kini siya nagpuyo sa tuong nga bahin sa ato ang kalag. Kasi na may left lobe na right lobe. Ang left lobe mo katong nose, ang right lobe mo katong epinosis, no? Nose ug mind, no? Ang nose mo ang mind, ang kardiya mo ang heart. Gnosis ang mind, epinosis ang kardiya, no? So, buti pasabot nga ang academic information sa dihang gituuhan sa usa ka tawo mo transfer siya sa right lobe sa kardiya ug mahimo siyang epinosis. So dili nagaingon, the conscience is located in the heart or right lobe of the mentality of the soul. Sumala pa sa Roma 2:15 o bisa man sa Titus 1:15, no? Number 2, in the conscience, norms for both human and divine relationship are established. Now, hinunduman na to, diri sa konsensya, diri nagapuyo ang mga human norms and standards o ang divine norms and standards. O kung ang imong right lobe of the mentality, mas daghan og sulod nga pulong sa Dios, daghan og divine viewpoint, mao kana siya ang magdominar sa ato ang kinabuhi. Mao kana siya ang maghahatag kanato og gitawag nato pagdominar nga kita mahimong espirituhanon. Number 2, in the conscience, norms for both human and divine relationships are established. So sa to pa, diha sa atong konsensya, himan na to ha, diha sa atong konsensya, na din ha ang gitawag na to norm and standard. Na norm and standard din ha nga gitawag na to kalibutanon tungod kay dili pa man gyud totally just non ang atong kalak. Buti pasabot nga dili pa man gyud 100% ang atong kalag na puno sa mga doktrina. Ug busa nay nagsagol din ha nay gitawag na to norm standard din ha ang kalibutanon. Usay maguna kita sa mga kalibutanong butang, ang ambisyon na to mga kalibutanon. Pero na panahon din ha nga kita ang atong mga ambisyon mga espirituhanong butang. So kung unsa kadaghan ang pulong sa Dios nga nasa imong kalag, mao ka na ang magdominar diha sa imong itawag na to kardiya or right lobe of the soul. O mao ka na kaimportante ang pulong sa Dios nga dapat pagatun-an nato og atong pagapaminawan para ang atong kalag mapuno sa mga doktrina. O niyan ang panahon na dili kita basta-basta, no? Kung ang atong kalag puno sa mga doktrina, kaya nga naman aduna kita gitawag divine viewpoint. Permanenting nasa atong isip ang mga espirituhanong butang. So there is number 3, the conscience convicts of evil or wrongdoing sa John 8:9. Sa imong konsensya, ikonbikta kayod sa mga evil nga mga butang o wrongdoing. Para sa imuha, dili gyud ka gusto ni ana, no? Dili gyud nimo kagustuhan kung ikaw espirituhanon nga magsupak sa mga butang nga nakita nimo nga supak sa Dios ug bisan man supak sa tao, no? So mo kana na din ha ang gitawag na to pag-evaluate nimo sa imong kahimtang kung mosunod ba ikaw sa kabubuton sa Dios or mosunod ba usab ikaw bisan man sa mga balaod sa yuta. So din ha maglihok ang gitawag na to konsensya. Ug kung nasabtan nimo ang pulong sa Dios mo nang mosunod yung pulong sa Dios. Kaya mulihok man lagi ang konsensya sa sulod nimo na may mga prinsipyo nga imong ginatamod based sa pulong sa Dios nga imong nasabtan. Ug mausab ka na ang gingon sa John 8:9, no? Atong basahon kadyot Juan 8 versikulo 9. Nagkaingon din apan sa pagkadungog nila niini sila na mahawa nga tinagsatagsa sugod sa 10 tigulang ug si Jesus mao na lamang ang nahibilin uban sa babae nga nagtindog sa iyang atubangan. Now, unsa may gisgutan din
diri sa gisgutan diri sa John 8:9 katong usa ka babae nga gitawag nila prostitutes niya sa dihang kauban sila ni Jesus Christ. Ang mga tao naghuna-huna sila nga si Jesus Christ mahugaw usab kay ngano nakig-uban siya sa usa ka babae nga prostitutes. Ug gani gusto ta nilang pagabatuon kining bayhana. Pero samtang miingon si Jesus Christ kanila kinsa kaninyo ang walay sala may una nga mobato ni ining babayhana. Apan ang hitabo walay usa nga nakabato tungod kay sila nahibalo man usab sa ilang konsensya nga makasasala usab sila. So mao na no ang gitawag nato ang konsensya maga-convicts gyud nato ang konsensya maghatag og conviction kanato sa dihang nakita nato ang mga evil nga mga butang o ang mga dili mayong butang. So evil things o bisan man ang gitawag nato mga wrongdoing magtrabaho ang konsensya diya sa atong kalag. Number 4, in the conscience, norms for both morality and laws of divine establishment are established. So napo din ha ang gitawag nato mga balaod sa morality o bisan man sa laws of divine establishment. Sumala sa Roma 2:15. And then number 5, doctrine and the laws of divine establishment in the conscience are the basis for patriotism. Sumala pa sa Roma 13:5, no? Mo nang ang mga sundalo at makita din ha, no? Kung Kristohanon sila, naibalo sila sa doctrine and the laws of divine establishment o nagasunod sila niini, atong nakita ang ilahang konsensya ligdong og ligon kayo ug mao kining basis nila nga diin mahimo silang patriotism, no? Pagkamatyan nila ang ilahang bayan, pagkamatyan nila ang ilahang gitawag nitong panumpaan o atong nakita ang konsensya nila mo ay nagalihok bis sa mga ilahang nasabtan. So bisan man sa panggubatan, yes, mo nang makita na itong mga sundalo nga bisan magdelikado ang ilahang pag-atuan, muadto gyud sila, no? Nga naman ilaha ka ng mission o gikuan sila, gi-brainwash sila, no? Nga gikinahanglan pagkamatyan yun nila ang ilahang trabaho isip sundalo, ilahang mission o pagkamatyan nila ang ilahang bansa, ang ilahang bayan. So number 6, the function of GAP establishes the divine standards and the human conscience. Kining kagamitan sa grace apparatus for perception establishes the divine standards and the human conscience. So kung unsay nasabtan ni mga pulong sa Dios, magapuyo gyud ang pulong sa Dios, mahimo siyang divine standard diya sa imong kalag. Ug mao kanang makita nato nga ang usa ka tawo nga sigig tuon sa pulong sa Dios, ang pulong sa Dios mahimong divine standards niya diya sa iyang human conscience. Ug mao na nang aduna nay tinuod nga kausaban ang iyang kinabuhi. So in the conscience, norms and standards for serving God are established. Kini atong pagpangalagad sa Dios, base gihapon kini siya sa atong konsensya. Now, just remember ang conscience, siya ang ikalima, no? Sa soul streams of consciousness, nagsugod siya sa frame of reference, memory center, categorical doctrine, vocabulary, ug ang number 5 compartments gitawag na to og conscience. Number 6 gitawag na to ang number 6 gitawag na to momentum, and then number 7 is wisdom. So ang number 5 mao kanang puy-anan sa atong konsensya nga di nagkalihok ug nagkatulak ka nato sa pag-apply sa pulong sa Dios ug mao kanang gitawag nato og divine viewpoint. Sa dihang ginasunod nato ang atong nakatunan, ginasunod nato ang pulong sa Dios, nagpasabot ka na sa divine viewpoint, application of the word of God. Number 8, divine norms and standards must reside in the conscience of the communicator of doctrine in order to avoid intellectual dishonesty and snobbery.
So muna, divine norms and standards must reside in the conscience of the communicator of doctrine. Para ni siya sa mga pastor teacher, no? Nga, divine norms and standards na nagapuyo gyud sa atong konsensya, especially sa mga magtutudlo. Ang ihang kinabuhi, malikayan niya ang gitawag dishonesty o kining gitawag nato isnabere. So number 9, the conscience containing doctrine is the basis for enduring maltreatment and misunderstanding without defending self, no? So morning konsensya, trabaho sa konsensya, no? Tungod kay ang konsensya nakasabot sa mga doktrina ug mao kining basihanan nga siya nagapadayon bisan man sa mga maltreatment o bisan man sa mga misunderstanding nga atong nakita din nga bisan man siyang kinabuhi nagapadayon siya, no? Wala siya dili siya nagadipinsa sa iyang kaugalingon. 1 Peter 2:19 o bisan man sa 1 Peter 3:16. The believer's testimony, number 10, the believer's testimony sa kalibutan is based on compliance with the standards of his conscience. So ang atong testimonyo ug ang atong pagpangalagad nini ang kalibutan nakabase lamang sa pag-comply kung unsa man ang mga standards diya sa atong konsensya. Ug mao kana nga sa atong pagpangalagad, sa dihang nagapangalagad kita sa Ginoo, nagabase lang gyud kita og unsa ang mga pulong sa Dios nga naa sa atong kalag. 2 Corinthians 1:12. Number 11, the law of liberty, that means freedom, no? The law of liberty and certain superseding laws, mao kining gitawag og love expediency, supreme sacrifice, are related to the function of the conscience. So sa gihapon, no, ang the law of liberty kining kagawasan nato, kay usay ang law of liberty wala nagpasabot nga gawasnon nata nga sa atong paggagawasnon dili nata maghuna-huna unsa atong pagabuhaton, makapadaot ba kita sa usa ka tawo, makapasakit ba kita sa usa ka tawo, no? So the law of liberty and certain superseding laws kining gitawag nato love expediency supreme sacrifice, bisan man tinuod gawasnon kita, apan nagkinahanglan nga i-apply na to ang superseding laws, katong mas labaw pa gid nga balaod, katong balaod sa love, expediency, and supreme sacrifice. Ang buti pasabot din kining the superseding laws, bisan man na kay kagawasan, ayaw gamitan imong kagawasan nga diin mahimo kang stumbling block na to sa uban. Usa ka example nini kining pagkaon sa dinuguan, no? So alang kanimo kung namay mga tao din nga nagatan-aw nga ma-stumble nimo kung mukaon kag dinuguan, ayaw na lang. Halimbawa nakay kauban nga dili mo kaon og baboy, lodon kung mukaon og baboy. So ikaw kung dili nimo gusto masakitan ang imong kauban, dili ka mahimong stumbling block sa ilaha, ang imong gugma mo ay magpalabaw, mao kining gitawag superseding laws, love, expediency, and supreme sacrifice. Magsakripisyo ka, dili lang sa kamukaon ni ana. Kanang wala sila, bahala na kag mukaon ka, no? But niya nga panahon nga ana sila uban kanimo, pugni lang sa ang imong kinabuhi sa pagkaon sa usa ka butang nga diin nay may Istanbul alang kanimo. Mao kanang gitawag nato certain superseding laws of love, laws of expediency, ang law of supreme sacrifice. So these are related to the function of the conscience. Makonsensya gyapon kaniana kung mahimo man lang kang stumbling block nito sa imong isika tao. So mo kanang gitudlo diya sa 1 Corinthians 10:24-29.
Now, diri kita sa number 12, the conscience can be distorted or destroyed by reversionism. So, kung kita mag-reversionista, ang atong konsensya, makuhaan gina siya, ma-distort, mausab. So, nganong mausab man tungod kay ang pulong sa Dios kuan siya, gitawag na to, dili siya maka-function properly. Tungod kay nag-reversionist man ta. Ug ang usa ka magtotoo nga mag-reversionist, dili na niya makita ang pulong sa Dios nga diin adunay nindot nga application sa iyang kinabuhi. Ug busa niya ng panahon na magiging kuan siya, mahimo siyang ma-distort niya o ma-destroy niya ang mga doktrina diha sa iyang konsensya. And the number 13, false norms and standards in the conscience produce legalism. So kung natay mga false norms and standards diya sa atong konsensya, mao kining mahimo kitang legalista, mahimo kitang self-righteous sa 1 Corinthians 8:7. And then immediately after the fall of man, false norms were established in the conscience, resulting in the first act of legalism. So mo kining doctrine of conscience nga atong ginatunan. But atong i-review sa makadyot, aduna pa kitay 20 minutes, only 15 minutes, atong i-review sa makadyot ang atong gitunan. Nagsugod kita sa doctrine of the Holy Spirit. And then atong gitunan usab ang spiritual phenomena o atong balikan sa makadyot kini, no? So, kining doctrine of human spirit, the immaterial part of man, the immaterial part of man that defines him as a spiritually alive being and enables him to understand ang unrelate to God. Mao ning gitawag natong human spirit, immaterial part, dili makita, dili magunitan, no? So, mao kining enables kaniya to understand and to relate to God. Mo nang makakontak na nga to sa Diyos tungkol kay aduna tay human spirit. But the spiritual component that Adam and the woman lost at the fall, ay hinumduman na to sa pagbuhat sa Diyos kang Adan ug kang Iba, sila trichotomos gyud, body, soul, and human spirit. Apan sa takna nga nakasala si Adan ug si Iba, ang ilang human spirit nawala. Busa na himo silang spiritually patay sa dihang nakasala sila. So when they sin and become spiritually dead, the human spirit is separate from the immaterial soul. So motong panahon na nga ni separate ang human spirit gikan sa immaterial soul. Dati nag-uban ang human spirit ug ang soul, pero sa dihang nakasala si Adan ug si Iba, ning separate ang human spirit sa soul. Ug mao kanang kita nahimugso kita tungod kay nahimug kitang kaliwat ni Adan, tanan nga nahimugso gikan sa sabakan ni Adan ug ni Iba, nahimo usab kitang spiritually dead. Ug mao kanang gisgutan sa Biblia nga sanglit na kasala man ang usa ka tawo nga gisgutan niya na mao si Adan, ang sala mikuyanap sa tanang katawhan sa kalibutan. O kita nawadan sa himaya sa Diyos, sumala pa sa Roma 3:23. So nawadan sa himaya sa Diyos, nagpasabot nga wala na tay fellowship, wala na tay contact tungkol kay wala na tay human spirit. Ang atuwa na lang na body and soul. Nawala ang human spirit. So the moment a person believes in Jesus Christ, God the Holy Spirit creates in that person a human spirit to which God the Father imputes eternal life. So sa takna na usab nga ang usa ka dili magtotoo, mituog kang Kristo Jesus, ingon nga yang Ginoo manluwas, na niya ng panahon na ang Holy Spirit na usab nag-creates in that person a human spirit to which God the Father imputes eternal life. So sa diyang nantay human spirit, kay mituo naman ta kang Kristo Jesus, mo na nang na-regenerate na kita, na born again na kita, o niyan ang panahon na nausab kita ay contact sa Diyos. Kaya na may human spirit. Ang Holy Spirit makatudlo naman sa atong human spirit.
o nakabaton po ta og eternal life. Sumala sa 1 John 5:11, 12 o bisa man sa 13. So regenerated na ta, no? This regeneration is the second birth that Jesus explained to Nicodemus when he said, that which is born of the Holy Spirit is Spirit. Ang natao sa balang Espiritu, mao itong yung iskutan, aduna kita itawahan ng Espiritu. No? Sa John 3:6b. So nahimo kitang regenerate man, nahimo kitang natao pag-usab. Equipped with the human spirit, yes, na nakita human spirit, and can comprehend the spiritual truths from God. So mo nang makasabot na usab kita sa espiritual ng mga butang, na nakita gana sa pagtuon sa pulong sa Dios. Dili pareha kaniadto nga dili pa kita magtotoo, wala pa kita human spirit. Dili kita makasabot sa mga espirituhanong butang ug wala usab kita kagana sa pagtuon sa pulong sa Dios. Apan sa dihang natawo na kita pag-usab, regenerate man, equipped with a human spirit, ug mao kanang we can comprehend the spiritual truths. Makasabot na usab kita sa mga espirituhanon ng mga butang gikan sa Dios. Ug mao kanang gitawag nato pneumatikos nga makita nato sa 1 Corinthians 2:13. Sa diha makasabot kita sa espirituhanong butang, gitawag kana siya pneumatikos tungod kay naay nahitabo sa atong kinabuhi kaniadto wala kita makasabot ni ana, pero karon nakasabot na kita ni ana. Ug mao kanang gitawag diha sa 1 Corinthians 2:13 nga pneumatikos. So, and use that information for growth in God's plan. O kanang mga pulunga, kana nga mga gitawag na tog information nga atong nasabtan, mao na usab kana ang pagahimuon sa Dios nga information para sa atong pagtubo diya sa plano sa Dios. So, the natural man, ang natural man gani, kinsa ni sila? Mga unbeliever kini siya. The natural man, lacking a human spirit, can only view the doctrines of God as foolishness. Balik ko na ko. The natural man, lacking a human spirit, can only view the doctrines of God as foolishness. Sumala pa sa 1 Corinthians 2:14. Ang dili mga magtotoo, di gid sila makasabot sa espiritualong butang. Mao man gani na nga sa kaluwasan, wala gyud nahimo ang usa ka dili magtotoo tungod kay spiritually patay man siya. Bisan man gani ang iyang pagtuo, walay merit para sa iyang kaluwasan. Trabaho sa balang espiritu pinagi sa common grace, ang pagpasabot sa usa ka dili magtotoo sa espirituhanong butang, and then mag-act ang Holy Spirit as human spirit para makasabot ang usa ka dili magtotoo, ug sa dihang nakasabot na ang usa ka dili magtotoo ug motuo siya, ang iyang pagtuo walay merit. Ang naimirit ang buhat ni Jesus Christ sa krus ng iyang gituuhan, apan bisan tinuod nga walay merit ang iyang pagtuo, pagahimuon sa balang espiritu nga efficacious, mahimong effective ang iyang pagtuo. Nga diin niya na ma-regenerate siya. Ang balang espiritu i-create sa iyang kinabuhi, ug sa diyang na-create na ang human spirit, o mo ka nang moingon na usab kita nga born again na siya o nahimo na siyang regenerate na tao pag-usab. Kung dinha, na siya kaluwasan kay na-regenerate naman siya. Na naman ang human spirit na usab sa iyang kinabuhi. Pero sa dili pa siya magtutuo, sa wala pa siya magtuo, even the simple truth of the gospel would elude the unbeliever were it not the Holy Spirit, no? Because ministry, common grace makes the message understandable. Sa dili pa siya magtotoo, bisan man gani ang simple o sayon nga kamatuoran sa maayong balita, kini siya dili masabtan sa mga dili magtotoo. Dili gini na masabtan kini. Ug mao kana nga pinagiligi sa common grace, trabaho sa balang espiritu, nag-act siya as human spirit, ug diha nakasabot ang usa ka dili magtotoo through the ministry of the Holy Spirit, o sa dahing mituo siya. Now just remember ha, ang iyang pagtuo walay merit ha, ang adunay merit ang buhat ni Jesus Christ sa cross. So sa dahing mituo siya, ang balang espiritu nagahimo siyang pagtuo nga efficacious.
Apan dili siya ang nakaluwas iyang kaugalingon, kundi ang Diyos ang nakaluwas. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. God the Father sent His Son to die on the cross to pay the penalty for our sins. God the Son executed the plan, and God the Holy Spirit revealed the plan. Ug busa nasabtan sa usa ka ta. Kadili magtotoo kana siya. So at physical death, the believer's immaterial human spirit is separated from the material body and entered along with the soul into the presence of the Lord. So mo kanang kung mamatay na usab ang usa ka magtotoo, sa dihang mamatay siya, mo separate ang iyahang human spirit gikan sa iyahang material body, kining lawas na to, and entered along with the soul. Muuban siya sa atong kalag. So ang soul and human spirit mag-uban usab sila, and then mo pauli sila nga to sa atong buhi nga Dios. Ug mo kanang ang soul and spirit mo na magkinabuhi nga walay katapusan kauban sa Dios. So muli siya sa Dios, ang atong lawas atong ibilin diri sa kalibutan. Kung dili siya magtutuo, kung mamatay ang usa ka dili magtutuo, ang iyang lawas ilubong siyuta. Apan ang iyang kalag, kaya man siya human spirit, ang iyang kalag ibutang nato sa center of the earth nga gitawag na tog Hades. So didto magasugod na siya sa pag-antos, samtang magahulat siya sa gitawag na to final judgment, sa great white throne judgment, nga moatubang siya sa great white throne judgment, and then itambog siya nga to sa linaw nga kalayo. So mo kana para sa mga dili magtotoo. Okay, so mo lamang ka na ang atong pagatun-an karon, o akong nakita murag na advance kita gamay. Yes, mga 5 minutos ang atong advance, no. So I just do hope nga aduna kamoy nasabtan sa ato ang mga ginatunan. Kung aduna kamoy pangutana kay napamantay 5 minutes, pwede ka mo makapangutana. Okay, kung wala na siguro ipangutana mo, ato kita sa pag-ampo, and then yes, atong pasalamatan ng matag usa kanato nga nagapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Sige, mag-aampo kita. Amahan na mo nga Dios, nagapasalamat kami nga kanimo sa panahon nga magihatag ni kanamo. Nga diin kami nakatuon sa imong pulong. Salamat sa usa ka oras nga pagtuon. Salamat sa imong mga kanakan nga makugihon positibo sa pagtuon sa imong pulong. Salamat sa imong padayon nga paghimuno kanamong tanan. Tabangi kami nga magatubo nga sa pagkahamtong, dili kami matandog sa mga circumstances kalibutan. Kundi dili maga-focus lamang kami sa pagkinabuhi nga espirituhanon, pagkinabuhi nga adunay pagpakig fellowship dinha kang Kristo Jesus. Kining tanan ng mga pag-ampo, paghangyo, akong ginatugyan nga na kanimo, pinagilamang sa pangalan ni Kristo Jesus, atong Diyos ug atong manluluwas. Amen.